Ako si Pulang Duwende at ito ang aming kwento. Kasama ko ang aking matalik na kaibigan, si Berdeng Duwende. Kami ay nakatira sa isang maliit na nayon ng mga duwende kung saan ang lahat ay masaya at puno ng kasiyahan. Sa aming lugar, kilala kami ni Berdeng Duwende bilang ang pinakamaaasahan pagdating sa paghahanap ng kayamanan. Kami ay magkasama simula pa noong kami ay mga musmus na duwende, naglalaro sa ilalim ng mga ugat ng puno at nagtatago sa likod ng mga bato. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa kagubatan para sa aming pangkaraniwang pangangalakal, isang kakaibang bagay ang nangyari. Isang nakasisilaw na liwanag ang nagniningning mula sa ilalim ng lupa. Agad kaming pumunta sa pinagmula ng liwanag at doon namin natagpuan ang isang malaking piraso ng ginto. Ang ginto ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwang ginto na natatagpuan sa paligid ng aming nayon. Wow, Berdeng Duwende, tingnan mo ito! Sigaw ko habang nakatingin sa ginto. Nakakamangha Pulang Duwende. Sigurado akong magugustuhan ito ng mga kapwa natin duwende. Sagot ni Berdeng Duwende na may halong tuwa at pagkasabik. Ngunit habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang isang bagay na kakaiba. Parang may isang nakakalukso sa aking dibdib, isang pakiramdam ng pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Sabi ng aking isip, ang ginto ay para sa akin lamang. Sa tingin ko, Berdeng Duwende, mas mabuting tayo na lang ang magtago nito. Pulong ko sa kanya. Nagulat si Berdeng Duwende sa aking sinabi. Bakit naman, Pulang Duwende? Hindi ba't mas mabuti kung ibabahagi natin ito sa lahat? Dito nagsimula ang hindi inaasahang alitan sa pagitan namin. Ang ginto ay tila nagdulot ng isang madilim na anino sa aming pagkakaibigan. Habang patuloy kaming nagtatalo, unti-unting dumilim ang paligid. Ang mga ibon na dati nag-awitan sa mga puno ay tumigil sa kanilang mga awit. Ang hangin ay tila biglang lumamig, at ang mga dahon ay kumakaluskos sa bawat galaw ng hangin. Kung hindi mo ito ibibigay, Pulang Duwende, aagawin ko ito mula sa iyo. Biglang sigaw ni Berdeng Duwende na puno ng galit. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na magagawa niya akong takutin ng ganun. Ang Berdeng Duwende na kilala ko ay laging mahinahon, laging mapagbigay. Ngunit sa harap ng ginto, siya'y tila naging ibang nilalang. Sa isang iglap, ako'y napuno ng galit. Huwag na huwag mo akong susubukang agawin. Sagot ko na puno ng determinasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ginto ay biglang nagliwanag ng mas maliwanag pa. Kami ay napaatras. At sa aming pag-atras, nakaapak kami sa mga ugat ng puno na tila gumalaw sa kanilang sarili. Ang lupa ay nag-umpisang umuga at sa aming harapan, unti-unting bumuka ang lupa, tila isang bibig na handang lumamon. Habang kami ay nagmamasid, isang malaking bunganga ang nagpakita. At mula dito'y lumabas ang isang mahiwagang nilalang. Ito'y isang matandang duwende na nakasuot ng mga damit na gawa sa ginto. Ang kanyang mga matay parang nag-aapoy sa galit. Kami ni Berdeng Duwende ay napatingin sa kanya, puno ng takot at pagtataka. Sino siya? Ano ang kanyang gagawin sa amin? Ang aming puso'y sabay na kumabog sa kaba. At ang paligid ay tila nananahimik, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Sa kabila ng aming alitan, kami ay napilitang magtulungan upang harapin ang misteryosong nilalang na nasa aming harapan. Ako'y si Pulang Duwende, at ang kwento ko'y patuloy sa likod ng mga mahiwagang punong kahoy ng kagubatan, kung saan ang mga lihim ay mas madalas kaysa hindi nagiging sanhi ng kaguluhan. Sa unang bahagi ng aming kwento, ako at ang Berdeng Duwende, si Berting, ay nagkaroon ng di pagkakaintindihan dahil sa isang piraso ng ginto na aming natagpuan. Ang pagkakaibigan namin ay tila natapos na, ngunit sa puso ko'y umaasa pa rin ako
na may pag-asa pa kami. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa gilid ng ilog, aking napansin ang ilang mga hayop na nagkakagulo. Sila'y tila nagbubulungan at nagpapalitan ng mga sulyap sa isang direksyon. Ang aking pagiging mausisa ay nag-udyok sa akin na sundan ang kanilang tingin at sa di kalayuan ay nakita ko si Berting. Nakaupo siya sa ilalim ng isang malaking puno, mukhang malungkot at nag-iisa. Paano kaya kung lapitan ko siya? Tanong ko sa sarili. Maaari kaming mag-usap at baka maayos namin ang lahat. Ngunit ang takot na baka hindi siya makinig o baka ako'y kanyang paalisin ay tila sumasakal sa akin. Sa kabila ng mga agam-agam, nagpa siya akong lumapit. Berting, sabi ko, maingat na iniwasan ang kanyang mga mata. Maaari ba tayong mag-usap? Tumayo siya, nagulat sa aking presensya. Sa unang pagkakataon, mula nang kami ay nag-away, nakita ko na ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ano pa ang dapat nating pag-usapan, pulang duwende? Nasira na ang pagkakaibigan natin dahil sa isang piraso ng ginto. Alam ko, sabi ko, sinubukang hindi magpakita ng kawalang pag-asa. Pero hindi ba natin kayang daigin ng ginto? Hindi ba natin kayang ibalik ang dating samahan? Sandaling tumahimik si Berting, tila nag-iisip ng malalim. Naaalala mo pa ba ang araw na iyon? Ang araw na natagpuan natin ng ginto? Oo, sagot ko. Nagbabalik tanaw sa alaala. Magkasama tayo sa ilalim ng araw, tumatawa, at ang araw ay tila walang hanggan. Napahinto siya, tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi ba't ang araw na iyon ay puno ng kasiyahan bago tayo naakit ng ginto? Tumango ako, sumasang-ayon sa sinabi niya. Oo, Berting, bago ang ginto, wala tayong alalahanin, kundi ang kaligayahan. Sa pag-uusap namin, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga puno ay tila naglalabas ng liwanag, at ang hangin ay puno ng mga pagbulong na hindi namin maipaliwanag. Ano ito, Berting? Tanong ko, habang ang paligid ay unti-unting nagbabago. Baka ito'y bahagi ng kagubatan, sagot niya. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Baka ito'y isang pagsubok. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang lupa na aming kinatatayuan. Kami nahulog sa isang madilim na hukay at ang mundo ay tila nag-iba. Ang mga dingding ng hukay ay kumikinang na parang ginto at sa gitna ay isang matandang duwende na nakangiti. Maligayang pagdating, sabi ng matandang duwende. Ako si Lolo Hinto, ang tagapagbantay ng yaman ng kagubatan. Nagulat kami, at ang aming takot ay agad na napalitan ng pagkamangha. Lolo Ginto, bakit mo kami dinala rito? Tanong ko, habang si Berting ay bahagyang nagtatago sa likod ko. Para ipakita sa inyo ang tunay na halaga ng ginto, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Hindi sa halaga ng material, kundi sa aral na dala nito. Lumapit si Lolo Hinto at ipinaliwanag na ang ginto ay isang pagsubok para sa aming pagkakaibigan. Kung kaya niyong lampasan ang pagsubok na ito, ang ginto ay magiging simbolo ng inyong katatagan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-asa. Kaya ba namin ito, Berting? Tanong ko, hawak ang kanyang kamay. Tumango siya, may ngiti sa kanyang mukha. Oo, pulang duwende, kaya natin ito. Sa sandaling iyon, ang ginto sa paligid ay naglaho at kami bumalik sa ibabaw ng lupa. Ang liwanag ay bumalik sa kagubatan at ang mga hayop ay nagdiwang sa aming tagumpay. Ngunit sa aming pagbalik, may isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang ginto na dating nagdulot ng hidwaan ay naging isang maliit na sako ng mga gintong buto. Ito'y tila isang regalo mula kay Lolo Ginto, isang paalala ng aming bagong simula. Anong gagawin natin sa mga buto? Tanong ni Berting, habang tinitingnan ng sako. Ngumiti ako, puno ng bagong pag-asa. Ibaon natin ito sa lupa
Hayaan natin itong maging simbolo ng ating pagkakaibigan. Habang hinuhukay namin ang lupa upang ibaon ang mga gintong buto, ramdam namin ang bagong simula. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, ang hangin ay biglang nagbago at naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Sa dulo ng bahaging ito ng aming kwento, may isang boses na bumulong sa hangin. Ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Ano nga kaya ang ibig sabihin ng boses na iyon? Ako si Pulang Duwende at sa mga huling araw, hindi ko akalain na ang ginto ang magiging dahilan ng alitan namin ng matalik kong kaibigan na si Berdeng Duwende. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, palagi kaming nagkakasundo sa lahat ng bagay, mula sa pagpapasya, kung aling puno ang dapat naming gawing tahanan, hanggang sa pagtukoy, kung saan pinakamaganda ang mga bulaklak na aming dadalhin sa aming mga tahanan. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang ginto ay tila isang sumpa na naglayo sa amin. Nagsimula ang lahat nang makakita kami ng isang makinang na piraso ng ginto habang naglalakad kami sa kagubatan. Pareho kaming hindi makapaniwala sa aming nakita. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo kami ng ginto. Sa aming maliit na mundo, ang ginto ay simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, isang bagay na nakapagpapataas ng antas ng isang duwende. Ngunit sa halip na maging sanhi ng kagalakan, ito ay naging sanhi ng hindi namin pagkakaintindihan. Ako ang unang nagsabi na dapat namin itong ibahagi sa buong komunidad ng duwende. Ngunit si Berdeng Duwende ay iba ang pananaw. Gusto niyang itago ito sa aming lihim na lugar para sa aming dalawa lamang. Sa puntong iyon, nagsimula ang aming mainit na pagtatalo. Ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang argumento. Sinabi ko sa kanya na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaibigan at ang pagtutulungan, habang siya naman ay nagsabi na ang ginto ay isang bihirang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Nagpatuloy ang aming pagtatalo ng ilang araw. At sa bawat pag-uusap, lalong lumalalim ang aming alitan. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya ang sakit ng aming hindi pagkakaunawaan. Nagpasya akong lumayo muna para makapag-isip-isip. Sa aking paglalakbay, napunta ako sa isang lumang puno na madalas naming puntahan noong kami ay bata pa. Dito ko naisip ang lahat ng masasayang alaala namin ni Berdeng Duwende, ang aming mga tawanan, at ang mga walang kwentang bagay na nagiging mahalaga dahil magkasama kami. Habang nakaupo ako sa ilalim ng puno, naisip kong hindi ko dapat hayaang sirain ng isang piraso ng ginto ang pagkakaibigan namin. Kailangan kong gumawa ng paraan para maibalik ang dati naming samahan. Kaya naman nagpasya akong bumalik sa aming lugar at kausapin si Berdeng Duwende. Determinado akong ibalik ang aming pagkakaibigan, kahit ano pa ang mangyari. Nang bumalik ako, nakita ko si Berdeng Duwende na nag-iisa, hawak ang piraso ng ginto, at tila nag-iisip. Lumapit ako sa kanya, at sa pagkakataong iyon, nagdesisyon akong wala ng pag-aaway. Berdeng Duwende, ang sabi ko, napagtanto kong ang ginto ay hindi sapat para sa atin. Mas mahalaga ang pagkakaibigan natin. Sa unay hindi siya umimik, ngunit maya-maya ay nagtaas siya ng tingin at ngumiti. Alam mo, Pulang Duwende, matagal ko na ring iniisip yon. Hindi ko alam kung bakit ako naging makasarili. Patawarin mo ako. Nagkatinginan kami at napagtanto naming pareho na mas mahalaga ang aming samahan kaysa sa anumang kayamanan. Nagyakapan kami at sabay na nagpasya na ang ginto ay ibabahagi namin sa aming komunidad, hindi para sa kapangyarihan, kundi bilang simbolo ng pagkakaibigan. Ngunit habang kami ay naglalakad pabalik sa aming komunidad, biglang may narinig kaming kaluskos sa likuran. Napatigil kami at doon namin nakita ang isa pang duwende. Isang duwende na kulay asul. Hindi namin siya kilala, pero hawak niya
ang isang mas malaking piraso ng ginto. Mukhang nagkaayos na kayo, ang sabi ng asul na duwende na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon, oras na para sa mas malaking lihim. Napatingin kami ni Berdeng Duwende sa isa't isa, puno ng pagtataka. Ano kaya ang ibig sabihin ng asul na duwende? Paano siya nagkaroon ng ginto? At ano ang mas malaking lihim na kanyang sinasabi? Sa puntong iyon, hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang pagkakaibigan namin ay mas matibay na ngayon at handa kaming harapin ang anumang hamon na darating. Kahit pa ito ay may kinalaman sa ginto at sa misteryosong asul na duwende. Ito na ang simula ng bagong kabanata ng aming pagkakaibigan, isang kabanata na puno ng misteryo at hindi inaasahang mga pangyayari. At sa kabila ng lahat, alam namin na magkasama kami sa anumang mangyayari. Ako si Pulang Duwende at sa loob ng maraming taon, ako ang naging matalik na kaibigan ng Berdeng Duwende. Sa aming nayon, kami ang magkakampi sa lahat ng bagay, mula sa pag-akyat sa mga puno hanggang sa pangangalakal ng mga lumang kaldero at banga. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago nang dahil sa isang piraso ng ginto. Nagsimula ang lahat ng matuklasan namin, ang isang kumikinang na bagay sa ilalim ng lumang puno ng balete. Sa unay tila isang masayang pangyayari, isang ginto na maaaring magbigay ng sapat na kayamanan para sa aming dalawa. Ngunit, sa halip na maghatid ng ligaya, nagdulot ito ng hidwaan sa aming pagkakaibigan. Naging sakim kami, at sa bawat araw na lumilipas, ang ginto ay nagiging sanhi ng pag-aaway at pagdududa. Hindi mo ba nakikita, Pulang Duwende? Tanong ng Berdeng Duwende habang nakatayo siya sa harap ko. Mga kamay ay nakatiklop sa dibdib. Kung ikakalakal natin ito, magiginhawa ang buhay natin. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Sa halip, hinawakan ko ang ginto ng mahigpit, parang takot na baka mawala ito sa akin. Bakit ko ibibigay ito sa iyo? Ako ang nakakita nito. Hindi mo ba naaalala? Magkasama tayong nakakita nito. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagtatalo. Hindi na kami nag-uusap ng tulad ng dati. Sa halip, bawat pag-uusap namin ay nagiging isang debate tungkol sa kung sino ang mas karapat-dapat sa ginto. Hindi ko na halos makilala ang kaibigan ko. At sa tingin ko, ganoon din ang nararamdaman niya sa akin. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa ilalim ng mga bituin, naisip ko ang aming pagkakaibigan. Paano kami nakarating sa ganitong sitwasyon? Bakit namin hinayaan ang isang simpleng bagay na sirain ang aming samahan? Habang nagmumuni-muni, narinig ko ang kaluskos ng mga dahon. Paglingon ko, naroon si Berdeng Duwende, may hawak na isang maliit na ilawan. Pulang Duwende, kailangan nating pag-usapan ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Wala na tayong pag-uusapan, tugon ko, bagamat sa loob ko'y alam kong mali iyon. Ngunit hindi siya sumuko. Hindi mo ba naiisip na ang ginto ang problema? Baka kailangan nating ibalik ito sa lugar kung saan natin ito nakuha. Baka ito ang susi para maibalik ang dati nating pagkakaibigan. Natigilan ako, hindi ko naisip iyon. Sa dami ng aming pagtatalo, nakalimutan ko na hindi lang kami ang naapektuhan ng ginto. Baka nga ang mismong ginto ay may kapangyarihang sumira ng relasyon. Paano kung tama ka? Tanong ko. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Subukan natin, sagot niya. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pag-asa. Kinabukasan, nagpunta kami sa lumang puno ng baleti. Nang mailagay namin ang ginto sa ilalim ng puno, may nangyari. Isang liwanag ang lumabas mula sa lupa at naramdaman naming bumalik ang dating init ng aming pagkakaibigan.
Ang ginto pala ay may sumpa na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa sinumang magtatangkang angkinin ito. Ngunit sa aming pagbabalik sa nayon, may isang kakaibang nangyari. Ang lupa sa paligid ng puno ay biglang umuga at mula sa ilalim ay lumitaw ang isang matandang duwende na may mahaba at puting balbas. Ako si Tandang Duwende, wika niya. Ang ginto na inyong ibinalik ay bahagi ng lumang alamat. Dahil sa inyong kabutihan, bibigyan ko kayo ng isang bihirang pagkakataon. Nagpalitan kami ng tingin ni Berdeng Duwende, parehong nagtataka at naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin, Tandang Duwende? Tanong ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla kaming napaligiran ng mga kumikislap na ilaw. Ang mga ilaw ay nag-umpisang sumayaw sa paligid namin at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na pumupuno sa hangin. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na excited sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa inyong kahilingan, may ibabalik ko ang inyong pagkakaibigan sa dati, sabi ni Tandang Duwende. Ngunit may kapalit ito. Bago ko pa man matanong kung ano ang kapalit, biglang naglaho ang mga ilaw at kami naiwan na magkasama sa ilalim ng puno. Naramdaman ko ang biglaang pag-init ng aking kamay. Pagtingin ko, ang ginto ay nasa aking palad muli, ngunit sa pagkakataong ito, ito'y nagbago ng anyo. Isa na itong maputing bato na may kakaibang simbolo. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Berdeng Duwende. Ngunit bago ko pa masagot, narinig namin ang malakas na dagundong mula sa kalangitan na tila isang babala. Ano nga ba ang kapalit ng aming muling pagkakaibigan? At ano ang kahulugan ng maputing batong ito? Sa aming pag-uwi, naramdaman ko ang pagbabalik ng aming samahan. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasan ang mag-alala sa misteryong hatid ng maputing bato. Sa unang bahagi ng aming kwento, ako si Pulang Duwende ay nagkwento tungkol sa aming pagkakaibigan ng Berdeng Duwende. Kami ay naging magkaibigan dahil sa aming pagkahilig sa mga makikinang na bagay. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang aming pagkakaibigan ay nasubok ng kami ay mag-away dahil sa isang piraso ng ginto. Ngayon, narito tayo sa ikalimang bahagi ng aming kwento kung saan ang mga bagay ay lalong nagiging komplikado. Matapos ang aming malupit na pagtatalo, napagpasyahan kong umalis muna sa aming bahay sa ilalim ng malaking puno. Naglakad-lakad ako sa kagubatan, iniisip kung paano namin maaayos ang aming hindi pagkakaintindihan. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng aking mga paa. Hanggang sa narating ko ang isang maliit na sapa, kung saan ako naupo at nag-isip. Ang ginto na iyon ay hindi sapat na dahilan para sirain ang ating pagkakaibigan. Bulong ko sa aking sarili. Ngunit sa kabila ng aking kagustuhang makipag-ayos, hindi ko rin maalis sa isip ang ginawa ni Berdeng Duwende. Ang pag-aangkin ng ginto na iyon ay tila isang patunay ng kanyang kasakiman na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Habang ako ay nakaupo roon, narinig ko ang mga yabag ng paa. Paglingon ko, naroon si Berdeng Duwende, mukhang nag-aalala, at may daladalang isang maliit na supot. Pulang Duwende, tawag niya, may pag-aalangan sa kanyang boses. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin ako sa kanya ng may pag-aalinlangan, ngunit nagpasya kung pakinggan siya. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ko, habang sinusubukang itago ang galit sa aking boses. Alam kong nasaktan ka sa ginawa ko at gusto kong humingi ng tawad, sabi niya, sabay abot sa akin ng supot na dala niya. Ito ang lahat ng ginto na nakuha ko. Hati tayo, gaya ng dati. Tinanggap ko ang supot, ngunit hindi ko pa rin maiwasang magtanong, bakit mo ginawa iyon, Berdeng Duwende? Bakit mo iniwang mag-isa ako? Napabuntong hininga siya at tumingin sa akin ng diretso sa mata. Alam mo ba, sa tuwing may nakikita akong ginto,
parang nawawala ako sa sarili. Parang may ibang puwersa na nagtutulak sa akin na angkinin ito. Hindi ko alam kung bakit, pero iyon ang nararamdaman ko. Paliwanag niya. Sa kanyang mga salita, nakita ko ang kanyang sinseridad. Sana sinabi mo sa akin noon pa? Sagot ko, habang unti-unting lumalambot ang aking puso. Hindi kita hinuhusgahan, pero sana magtulungan tayo para mapaglabanan mo iyon. Sa puntong iyon, nagyakapan kami at tila isang malaking bahagi ng aming alitan ang nawala. Ngunit bago pa man kami tuluyang makapag-usap ng mas maayos, biglang may lumitaw na isang kakaibang nilalang mula sa likuran ng mga puno. Siya ay isang matandang duwende. May puting balbas na abot hanggang dibdib at may hawak na isang makikinang na tungkod. Ah, mga bata! Sigaw ng matandang duwende na may ngiti, ngunit may kakaibang kislap sa mata. Mukhang nagkaayos na kayo, pero gusto kong ipaalam sa inyo na ang gintong iyon ay may sumpa. Nagulat kami ni Berdeng Duwende sa kanyang sinabi. Anong sumpa? Tanong namin ng sabay. Ang ginto na iyan ay mula sa aking tahanan at sino mang mag-aangkin nito ng may kasakiman ay magkakaroon ng walang hanggang pagnanasa sa ginto. Paliwanag ng matandang duwende. Ngunit kung ibabalik niyo ito sa akin, kayo ay bibigyan ko ng isang mas mahalagang bagay, ang kapayapaan ng inyong puso. Sa aming pag-iisip ng desisyon, naramdaman ko ang muling pagbigat ng gintong nasa supot. Tumingin ako kay Berdeng Duwende at nagkakaintindihan kami sa aming mga mata. Alam namin na hindi na dapat ipagpatuloy ang kasakiman sa ginto. Babalik namin ang ginto, sabi ko sa matandang duwende. Ang pagkakaibigan namin ay mas mahalaga. Ngumiti ang matandang duwende at nagbigay ng palakpak. Napakabuti, kapag naibalik niyo ito, matutulungan ko kayo sa inyong paglalakbay. Tinamata Naila. Ngunit bago pa man kami makalapit sa kanya, biglang naglaho ang matandang duwende, iniwan kami, na may mas marami pang tanong kaysa sagot. Ano ang ibig sabihin ng kanyang huling mga salita? At paano kami makakahanap ng daan pabalik sa kanyang tahanan? Hindi namin alam kung paano, ngunit nararamdaman namin na ang ginto ay may sariling paraan ng paggabay sa amin. Sa puntong iyon, nakaramdam kami ng kakaibang pakiramdam. Isang pagnanasa, hindi sa ginto, kundi sa paglalakbay at sa aming pagkakaibigan na muling nabuo. Nagsimula kaming maglakad patungo sa direksyon na hindi namin tiyak, ngunit may tiwala sa aming puso na sa dulo ng aming paglalakbay, mayroong mas mahalagang bagay na naghihintay. Ako si Pulang Duwende, at kung naaalala niyo pa ang kwento namin ng dating kaibigang si Berdeng Duwende, aba, heto na tayo sa puntong hindi ko akalaing mangyayari. Sino ba naman ang mag-aakalang ang gintong minsang nagbuklod sa amin ay siya ring magiging sanhi ng aming di pagkakaunawaan. Matapos ang aming unang sagutan, nagpasya akong lumayo muna sandali. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit kami umabot sa ganitong sitwasyon. Para bang ang bigat ng lahat. Pero sa likod ng isip ko, alam kong ang ginto ang ugat ng lahat ng ito. Bakit ba kasi may ginto pa? Tanong ko sa sarili ko habang naglalakad-lakad sa gilid ng aming kagubatan. Habang nagmumuni-muni, napansin ko ang isang matandang duwende na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Hindi ko siya kilala, pero dahil sa kuryosidad, lumapit ako. Nakita ko siyang ngumingiti at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong parang may alam siya sa nangyayari sa akin. Ah, pulang duwende, bungad niya na ikinagulat ko. Alam mo ba ang kwento ng gintong iyon? Nagkibit balikat ako. Ang alam ko lang, ito'y mula pa sa sinaunang panahon at itinuring na sagrado. Tumawa ang matandang duwende. Sagrado nga, ngunit may sumpa ang ginto na iyon.
Ang sinumang makahanap nito ay pagkakalooban ng walang kapantay na kayamanan, ngunit mawawala ang lahat ng kanilang tunay na yaman, ang kanilang pagkakaibigan. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ginto ay hindi lamang metal. Ito'y sumisimbolo ng kasakiman. Ang mga duwendeng nagmamay-ari nito ay nagiging sakim sa kayamanan at unti-unting nawawala ang kanilang malasakit sa isa't isa. Paliwanag niya na tila babatid ang pinagdaraanan ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang ang bigat ng aking dibdib. Paano ko maibabalik ang dati naming pagkakaibigan ni Berdeng Duwende? Tanong ko. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa metal. Magkausap kayo, magpatawad, at higit sa lahat, piliin ang pagkakaibigan kaysa sa kayamanan. Tila may kumislap na liwanag sa aking isipan. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Agad akong nagpaalam sa matanda at bumalik sa aming maliit na nayon kung saan nakita kong nag-iisa si Berdeng Duwende sa ilalim ng puno ng akasya. Berdeng Duwende, tawag ko sa kanya. Puno ng pag-asa na maayos namin ang lahat. Tumingin siya sa akin, may bahagyang pagdadalawang isip. Ano ang kailangan mo? Huminga ako ng malalim. Patawarin mo ako. Hindi dapat natin hinayaang sirain ng ginto ang ating pagkakaibigan. Sandaling katahimikan. Tila nag-iisip siya kung ano ang sasabihin. Sa wakas, ngumiti siya at nagsalita. Ako rin! Oh, patawarin mo ako. Nasilaw tayo sa kislap ng ginto at nakalimutan natin ang halaga ng ating samahan. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang bigat sa aking dibdib. Napagtanto naming pareho na hindi ang ginto ang mahalaga, kundi ang aming pagkakaibigan. Niyakap namin ang isa't isa bilang tanda ng bagong simula. Ngunit sa likod ng aming saya, isang misteryosong anino ang biglang lumitaw mula sa likod ng puno. Isang kakaibang boses ang narinig namin. Sa wakas, ang dalawang duwende ay nagkasundo na. Ngunit bago pa namin ito matukoy, biglang dumilim ang paligid at kami nawala ng malay. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Si Berdeng Duwende ay nasa tabi ko, gising na rin at naguguluhan. Nasaan tayo? Tanong niya na halatang takot na takot. Napatingin kami sa paligid at nakita ang mga pader na puno ng mga ukit ng duwende at ginto. Sa gitna ng silid ay may malaking gintong trono, ngunit walang nakaupo rito. Isang malamig na hangin ang dumaan na tila may mensaheng nais iparating. Maligayang pagdating sa aking kaharian, isang mahiwagang boses ang umalingaw-ngaw. Ako ang espiritu ng gintong ito at nais kong subukin ang inyong pagkakaibigan. Nagtama ang aming mga mata ni Berdeng Duwende. Alam naming ito na ang oras para patunayan na mas matibay ang aming pagkakaibigan kaysa sa anumang kayamanan. Ngunit paano? Paano namin mapapatunayan ito sa espiritong ito na tila naglalaro sa aming mga takot at pagnanasa? At iyan ang aming bagong hamon. Sa isang kisap mata, nagsimula ang isang kakaibang laro na hindi namin inasahan. Kailangan naming magtulungan para makalabas sa lugar na iyon. Ngunit paano kung ang mga susunod na hamon ay subukin ang aming tiwala sa isa't isa? Isang palaisipan na puno ng misteryo at kaba ang bumabalot sa amin at hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa susunod na hakbang. Noong una, akala ko ay hindi na muling magbabalik ang dating saya sa pagitan naming dalawa ni Berting, ang Berdeng Duwendeng dati kapatid ko sa lahat ng bagay. Matapos ang hindi inaasahang pagtatalo namin dahil sa ginto, naging mailap ang mga oras ng pag-uusap at tawanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang pangyayari ang nagbukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Isang araw, habang naglalakad-lakad ako sa kagubatan ng burik-butik, naisipan kong bumalik sa dati naming tagpuan ni Berting. Ito ang lumang puno ng balete
na tila ba'y may sariling buhay sa sobrang laki at lawak nito. Madalas kaming maglaro rito, magtampisaw sa mga dahon at mangarap ng malalaki. Ngunit ngayon, ang lugar na iyon ay tila malamig at walang sigla. Sa aking pagupo sa ilalim ng puno, nakarinig ako ng mga kaluskos mula sa likod. Nagulat ako nang makita si Berting, tila nagdadalawang isip kung lalapitan ako o hindi. Nagtama ang aming mga mata at sa isang iglap, parehong sumiklab ang mga alaala ng aming pinagsamahan. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan, ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi namin pwedeng hayaang masira ang aming pagkakaibigan dahil lamang sa material na bagay. Nang mabasag ang katahimikan, si Berting na mismo ang nag-umpisa ng usapan. Alam mo pulang, naisip ko na kahit gaano pa karami ang ginto na makuha natin, hindi nito mapapalitan ang tunay na halaga ng pagkakaibigan. Sabi niya, habang pinupulot ang isang maliit na bato at inilalaro ito sa kanyang mga kamay. Napatingin ako sa kanya at nag-isip, oo, Berting, alam ko rin yan. Pero minsan, nadadala tayo ng kasakiman at nakakalimutan natin ang tunay na mahalaga. Ngumiti siya sa akin at para bang nawala ang bigat na dinadala namin. Sinubukan kong ngumiti pabalik at sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang init ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng balete. Habang nagtatawanan kami at nagkukwentuhan, isang matandang duwende ang biglang lumitaw mula sa mga anino. May hawak siyang lumang mapa at isang mahiwagang kahon. Mukhang nagkaayos na kayo, wika niya habang nakangiti. Mabuti ayan dahil may misyon akong nais ipagkaloob sa inyo. Naguluhan kami ni Berting, ngunit sabik na rin sa kung anuman ang maaring mangyari. Anong klasing misyon po ito, Lolo Itim? Tanong ni Berting. Ano pa nga ba ang pagtuklas sa tunay na yaman ng kagubatan? Sagot ni Lolo Itim. Ang ginto ay isa lamang sa mga bagay na may halaga sa paningin ng karamihan. Ngunit may mas mahalaga pa kayong matutuklasan. Inilatag ni Lolo Itim ang mapa sa lupa at ipinaliwanag ang mga simbolo rito. Dito kami magsisimula ng panibagong paglalakbay na hindi lang para sa ginto kundi para sa mas malalim na kahulugan ng pagkakaibigan at buhay. Habang tinitingnan ng mapa, napagtanto kong hindi lang pala ito tungkol sa pisikal na paglalakbay, kundi pati na rin sa paglalakbay ng aming damdamin. Ang bawat hakbang na gagawin namin ay magiging bahagi ng aming muling pagtutuklas sa isa't isa. Ngunit bago pa man namin maisip ang susunod na gagawin, biglang nayanig ang lupa at bumukas ang mahiwagang kahon na dala ni Lolo Itim. Mula rito ay lumabas ang isang makulay na liwanag na bumalot sa buong kagubatan. Nagulantang kami ni Berting at hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Anong nangyayari, Lolo? Tanong ko habang nakatitig sa liwanag. Ngumiti lamang siya at sinabing, ang tunay na yaman ay hindi palaging nakikita ng mga mata. Ito ay mararamdaman sa puso ng mga taong marunong magpahalaga sa isa't isa. Nagsimulang maglaho ang liwanag at sa kanyang pag-alis, iniwan ni Lolo Itim ang isang gintong susi. Ito ang susi sa susunod na kabanata ng inyong paglalakbay, wika niya, bago tuluyang maglaho. Nagkatinginan kami ni Berting, puno ng pagtataka at pananabik. Ano nga kaya ang susunod naming matutuklasan? At sa aming pagtayo, dala ang gintong susi, alam kong magsisimula na ang panibagong yugto ng aming samahan. Ngunit sa likod ng aming isipan, may isang tanong na bumabagabag. Ano nga kaya ang lihim na yaman na nais ipakita sa amin ni Lolo Itim? Sa aming paglalakbay, handa kaming harapin ang anumang pagsubok, hindi lamang para sa ginto, kundi para sa mas malalim na kayamanang naghihintay sa amin. Ngunit hindi pa namin alam, ang tunay na yaman ay hindi lamang ang aming matutuklasan. Ito rin ay ang magiging susi sa mas malaking hiwagang
bumabalot sa kagubatan ng burik-butik. Sa mahiwagang kagubatan kung saan ang araw ay tila laging nagtatalik sa mga dahon ng mga puno. Ako, si Pulang Duwende, ay naglalakad ng may kabiguan sa puso. Isang linggo na ang lumipas mula nang magkatampuhan kami ng dating kaibigan kong si Berdeng Duwende. Isang maliit na piraso ng ginto ang naging sanhi ng aming alitan, at sa kabila ng aming maliliit na anyo, tila ang bigat ng mundo ay nakapatong sa aming mga balikat. Simula nang nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, hindi ko na muling nakita si Berdeng Duwende. Kung minsan, napapaisip ako kung ano na kaya ang ginagawa niya. Siya'y palaging puno ng mga ideya. Ang kanyang berdet matingkad na kasuotan ay sumisimbolo sa kanyang mapanlikha at masayang pagkatao. Ngunit ngayon, ang berdeng kulay ay nagmistulang simbolo ng selos at galit sa aking isipan. Habang naglalakad ako sa daanan ng kagubatan, narinig ko ang mga ibon na tila nag-uusap tungkol sa akin. Si Pulang Duwende ang nawala ng kaibigan, bulong ng isa. Ngunit siya pa rin ang may hawak ng ginto, sagot ng kanyang kasama. Napabuntong hininga ako. Ano nga ba ang halaga ng ginto kung wala namang kaibigan na makakasama sa pagdiriwang ng yaman? Sa di kalayuan, may nakita akong ilaw na kumikislap mula sa isang kuweba. Ito ay hindi pangkaraniwan sapagkat ang lugar na iyon ay madalas na tahimik at halos walang naglalakas loob na pumasok. Sa kabila ng aking pag-aalangan, naakit ako ng liwanag na ito. Sa kaibuturan ng aking puso, umaasa ako na makikita ko roon si Berdeng Duwende. Marahil, nagtatago at nagmumuni-muni sa kanyang mga desisyon. Habang papalapit ako sa kuweba, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaagos mula sa loob nito. Ang paligid ay tila nagbabago. Ang mga puno ay sumasayaw. At ang lupa ay tila umaawit ng isang sinaunang awitin. Pumasok ako ng dahan-dahan at doon, sa gitna ng kuweba, ay nakita ko si Berdeng Duwende na nakaupo at nakatingin sa isang malaking piraso ng ginto. Mas malaki kaysa sa aming pinagtalunan. Berdeng Duwende, tawag ko, kasama ang pag-asang ang aming pagkakaibigan ay maaari pang maghilom. Ano ang ginagawa mo rito? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, galit, lungkot, ngunit higit sa lahat, pagkalito. Pulang Duwende, hindi ko alam kung paano tayo nagkaganito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw na ang ginto ay hindi ang tunay na yaman. Napailing ako sapagkat alam ko na ang aming pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Oo, Berdeng Duwende. Ngunit paano tayo makakabawi? Paano natin maibabalik ang dati nating samahan? Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na ugong ang narinig namin mula sa likod ng kuweba. Ang lupa ay umuga, at ang mga bato ay nagsimulang bumagsak mula sa kisame. Agad kaming tumakbo palabas, ngunit sa aming pagtakbo, nakita namin ang isang matandang duwende na nakatayo sa pasukan ng kuweba. Siya ay may hawak na isang mahiwagang baston na kumikislap sa bawat galaw. Mga batang duwende, sabi ng matanda, habang ang kanyang tinig ay tila umaalingaw sa buong kagubatan. Ang ginto ay isang pagsubok lamang. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaibigan at pagmamahalan. Ang kuweba ay isang bahagi ng mahiwagang lugar na nagbibigay ng aral sa bawat lumalapit. Nagkatinginan kami ni Berdeng Duwende at sa isang sandali, nagkaintindihan kami na ang aming pagkakaibigan ang tunay na kayamanan. Ngunit bago pa namin maipahayag ang aming pasasalamat sa matandang duwende, siya ay naglaho na parang bula. Ang kuweba ay bumalik sa dati nitong anyo, ngunit ang ginto ay nanatili sa gitna, kumikislap at tila nag-aanyaya. Naramdaman namin na kahit hindi na namin ito kailangan,
May kakaibang puwersang nagtutulak sa amin na alamin ang lihim nito. Sa likod ng ginto, may isang piraso ng papel na nakasulat sa sinaunang wika ng mga duwende. Habang binabasa namin ito, unti-unti naming naunawaan na ang ginto ay may kapangyarihan. Ang kapangyarihan na makapagbago ng kapalaran ng sinumang magmamay-ari nito. Ngunit may babala. Ang yaman na ito ay magdadala ng kasamaan kung walang pagkakaibigan at pagmamahalan. Nagkatinginan kami ni Berdeng Duwende at alam namin na ang aming susunod na hakbang ay makapagpapabago hindi lamang sa aming pagkakaibigan, kundi pati na rin sa kaharian ng mga duwende. Ngunit paano namin haharapin ang hamon na ito? Ang aming pag-uusap ay naputol nang ang buong kagubatan ay biglang nagliwanag. Ang mga puno ay tila naging kristal, at ang hangin ay nagdala ng musika ng mga sinaunang duwende. Ano ang susunod na mangyayari? Sa aming puso ay naroon ang kaba. Ngunit higit sa lahat, naroon ang pag-asa. Ako'y nagising sa isang umaga na tila puno ng pag-asa. Matapos ang ilang araw ng hindi pagkakaintindihan sa aking kaibigang si Berdeng Duwende, naisip kong panahon na para ituwid ang aming hidwaan. Ang araw na ito ay tila ginintuang pagkakataon para sa pagbabati. Ngunit, hindi ko inakala na ito rin pala ang araw na masasaksihan ko, ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Habang ako'y naglalakad patungo sa bahay ni Berdeng Duwende, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. Karaniwan ay puno ito ng mga himig ng mga ibon at mga kulisap. Ngunit sa araw na ito, tila ba ang buong kagubatan ay nagmamasid at nag-aabang sa mangyayari. Hindi ko maalis sa isip ang takot na baka hindi pa rin niya ako handang pakinggan, ngunit kailangan kong subukan. Nang makarating ako sa pinto ng kaniyang bahay, kumatok ako ng marahan, ngunit walang sumagot. "Berde! Ako ito, si Pula." Tawag ko. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang magulo at malungkot na anyo ni Berde. Halatang hindi siya nakatulog ng maayos. "Bakit ka nandito?" Malamlam niyang tanong, ngunit may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. "Gusto kong makipag-usap, Berde," sagot ko. "Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi ko gustong magkasira tayo dahil lang sa ginto." Nanahimik siya ng ilang sandali bago ako anyayahan sa loob. Naupo kami sa kanyang maliit na lamesa na dating puno ng tawanan at kwentuhan. Ngayon ay tila ba may pader sa pagitan namin na hindi matawid-tawid. "Alam mo, Pula," panimula ni Berde, "hindi naman talaga tungkol sa ginto ang dahilan ng lahat ng ito. May mas malalim pang dahilan." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga siya nang malalim at tumingin sa akin na may seryosong mukha. "May lihim akong matagal ko nang tinatago. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero hindi ko magawa. Natatakot ako na baka hindi mo maintindihan." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. "Anumang lihim yan, Berde, handa akong makinig." Tumayo siya at naglakad papunta sa isang maliit na aparador. Mula roon ay kinuha niya ang isang lumang kahon at inilagay ito sa lamesa. Ito ang dahilan kung bakit ako naging abala at hindi na kita masyadong nakakausap. Binuksan niya ang kahon at doon ko nakita ang isang kakaibang bagay. Isang maliit na mapa na gawa sa ginto. Ito ang mapa ng nawawalang kayamanan ng ating mga ninuno. Natuklasan ko ito sa isang lumang aklat sa ating aklatan. Napamulagat ako. "Kaya pala tila ba wala ka sa sarili nitong mga nakaraang linggo?" Tumango siya. "Oo, Pula." At nang malaman ko ito, naisip kong dapat nating hanapin ang kayamanang ito ng magkasama. Ngunit sa pag-aalala, na baka hindi mo maintindihan, sinubukan kong gawin ito ng mag-isa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. "Berde, magkaibigan tayo. Dapat noon pa man ay sinabi mo na sa akin ito.
Walang lihim ang dapat mamagitan sa atin. Ngumiti siya ng may lungkot. Alam ko na ngayon, kaya nga gusto kong ayusin ang lahat. Bigla kong naramdaman ang pagnanais na yakapin siya, ngunit isang kakaibang tunog ang pumukaw sa aming pansin. Isang kaluskos mula sa likod ng bahay. Ano yon? Tanong ko habang kami nagtitinginan. Nang biglang bumukas ang likurang pinto at bumulaga sa amin ang isang hindi inaasahang bisita. Isang itim na duwende na hindi namin kilala. Ah, sa wakas, natagpuan ko rin kayo, sabi ng duwende habang may pilyong ngingiti sa kanyang mukha. Teka, sino ka? At ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Berde. Ah, ako si Itim. Matagal ko nang sinusubaybayan ang inyong dalawa. Sagot nito. Alam ko ang tungkol sa mapa at gusto kong makipagtulungan sa inyo. Napatingin kami ni Berde sa isa't isa. Parehong nagtataka at naguguluhan. Ano ang layunin ng duwendeng ito? At paano niya nalaman ang tungkol sa mapa? Habang nakikiramdam kami sa sitwasyon, biglang sumiklab ang isang nakakakilabot na ideya sa isip ko. Ano nga ba ang tunay na plano ni Itim? At sa pagdating niya, ano pa ang mga lihim na matutuklasan namin? Ito ay simula pa lamang ng masalimuot na paglalakbay na puno ng misteryo at hindi inaasahang mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan naming magtulungan ni Berde dahil sa likod ng mga lihim at kayamanan, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaibigan. Ako si Pulong, ang pulang duwende na minsang naging matalik na kaibigan ni Berde, ang Berdeng Duwende. Matagal na kaming hindi nagkikita ni Berde simula nang magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan dahil sa ginto. Hanggang isang araw, narinig kong nagkakalat siya ng kwento tungkol sa akin sa buong Duwende Village. Hindi ko na matiis, kaya nagpasya akong dalawin siya sa kanyang lungga upang makipag-usap ng masinsinan. Pagdating ko sa lungga ni Berde, napansin kong may kakaibang katahimikan. Karaniwan ay dinig dito ang malakas na tawa at kwentuhan, pero ngayoy tila walang tao. Kinausap ko ang sarili ko. Ano ba ito? Nagpaparamdam na yata si Berde ng dahilan para umatras ako. Pero hindi ako natinag. Pumasok ako ng dahan-dahan. Sa loob, nakita kong puno ng alikabok, ang kanyang mga kasangkapan. Isa-isa kong tiningnan ang mga sulok at sa wakas, natagpuan ko si Berde sa kanyang maliit na silid, nakaupo at tila malalim ang iniisip. May hawak siyang isang gintong barya na aming pinagtalunan noon. Aha! Bulalas ko na may halong pagdududa. Iyan ba ang sinasabi mong nawawalang barya? Nagulat si Berde at muntik nang mahulog ang barya mula sa kanyang kamay. Pulong, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, halos hindi makatingin ng diretso sa akin. Narinig ko ang mga kwento mong kumakalat tungkol sa akin. Gusto ko lang linawin ang mga bagay-bagay. Sagot ko habang umupo sa harap niya. Tumahimik si Berde ng sandali bago nagsalita muli. Alam mo bang hindi lang ang ginto ang dahilan kung bakit kita kinausap noon? May mas malalim na dahilan, Pulong. Napakunot ang noo ko. Ano pa bang dahilan? Akala ko ba'y tungkol lang ito sa ginto? Sumandal si Berde at huminga ng malalim. Oo, nagsimula ito sa ginto. Pero sa totoo lang, nag-ugat ang lahat sa isang lihim na matagal ko nang itinatago. Naaalala mo ba noong araw na iyon sa ilalim ng malaking puno kung saan natin natagpuan ang ginto? Oo, sagot ko. Pilit inaalala ang mga nangyari noon. Habang abala ka sa pagkuha ng ginto, may nakita akong kakaibang bagay na nakabaon sa lupa. Isang sinaunang mapanggawa sa balat ng hayop na may marka ng isang kayamanang higit pa sa ginto. Paliwanag ni Berde. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Mapang kayamanan? Tumango si Berde. Oo, Pulong. Noon ko pa sana gustong sabihin sa'yo, pero natakot ako. Natakot akong baka agawin mo ito tulad ng ginawa mo sa mga bariyang ginto. Napabuntong hininga ako.
Berde, hindi ko gustong agawin ang kahit na ano sa'yo. Ang gusto ko lang ay maging maayos tayo bilang magkaibigan. Pero bakit ngayon mo lang ito sinabi? Naisip kong baka may pagkakataon pa tayong magkasundo. Pero habang tumatagal, lalo akong natakot na baka hindi mo na ako pagkatiwalaan. Paliwanag niya. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Berde, magkaibigan tayo. Kung may problema, dapat nating pag-usapan. Kaya't ipakita mo sa akin ang mapa. Tulong-tulong nating tuklasin ang kayamanang iyan. Dahan-dahang inilabas ni Berde ang mapa mula sa kanyang bulsa. Nang makita ko ito, napansin kong may kakaibang marka sa isang bahagi na tila pamilyar. Sandali, sabi ko, parang nakita ko na ang markang ito sa isang lumang kwento. Tumingin siya sa akin ng may pag-asa. Totoo ba? Opo, sagot ko. Ang markang ito ay konektado sa isang alamat tungkol sa nawawalang kayamanan ng mga duwende na sinasabing makapangyarihan. Ngumiti si Berde at tila nabuhayan ng loob. Kung gayon, kailangan nating tuklasin ito, Pulong. Hindi lang para sa atin, kundi para sa buong Duwende Village. Tumayo ako at sabik na nagplano kami para sa aming susunod na hakbang. Gayunpaman, bago kami tuluyang makalabas ng lungga, isang malakas na ingay mula sa labas ang pumukaw sa aming atensyon. Ano yon? Tanong ko na may halong kaba. Lumabas kami at laking gulat namin nang makita ang isang malaking anino na bumabalot sa buong paligid. Lahat ng duwendi ay nagtipon-tipon, takot na takot sa nakikitang tanawin. Ano ito? Tanong ni Berdi, nanginginig ang boses. Napatingin kami sa isa't isa at sabay na bumulong. May mas malaki pa tayong problema kaysa sa kayamanan. Ito na ba ang sinasabi ng kwento? Isang bagong kalaban na mas malaki pa sa anumang ginto o kayamanan. Sa aming harapan, isang misteryo ang unti-unting lumilinaw. At sa kabila ng lahat ng ito, kami ni Berde ay magkatuwang sa pagharap sa bagong hamon. Sa kabila ng takot, alam kong ito ang pagkakataon para patunayan ang aming pagkakaibigan at ang tunay na halaga ng pagtutulungan. Ngunit paano kung ang anino'y may dala pang lihim na hindi namin inaasahan?